noon at ngayon. DYPR, una sa balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Ruth Rodriguez at Nico Mendoza. Mga tangay, ang oras, alas 11:36 ng tanghali. DYPR, Balita Tanghali. Magandang tanghali lungsod ng Puerto Princesa, Dalawigan ng Palawan. Ngayon ay araw ng Huwebes, November 11, 2021. Narito na ang mga pangunahing balita ngayong tanghali na dapat niyong abangan sa DYPR Balita. Headlines. Pagbubukas ng domestic tourism, malabo pa ngayong Disyembre. Headlines. Maasin na permanent bridge, balik construction na. Headlines. NDRRMO walang sagot kung magpapahiram o hindi ng cadaver search dog sa PDRRMO. Headlines. Pag-take over ng gobyerno sa Paleco, kailangan pa ng executive order ayon sa NEA. Headlines. Sa police report, 3 lalaking sinita sa curfew. Nahulihan ng hinihinalang marijuana sa barangay Santa Monica. Headlines. Sa baritang kuyunon, sigon sa PSA, sobra ron sa 3 kamilyong Pilipino ang karesibe andang national ID. Headlines. Balitang sports, isa pang atletang Palawenyo nagwagi sa World Taekwondo Culture Expo. Headlines. At sa showbiz balita, singer na si Mike Perez magsasagawa ng online birthday concert ngayong Nobyembre. Headlines. Sa ating balitang good vibes, Puerto Princesa Underground River Day Celebration, paano nga ba nagsimula? Headlines. Abangan ang detalye ng mga balita makalipas lamang ang ilang sandali. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Pawn Shop, Palawan Express Pera Padala. Boy, madto sa Palawan. Palawan? Magprinda ako. Sure ba? Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Paspas. Walay hassle. Ipalawan mo na. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Hanap mo ba ang negosyong pandemic-proof? Dito ka na sa iFern. Sila lang naman ang nasa likod ng mga produkto gaya ng Fern D, Fern Active, Milka at Aurora Beauty Products. Wala kang talo Palawenyo dahil bukas na ang business hub nila sa Puerto Princesa at siguradong babalik ang investment mo. iFern promotes health, wellness, and financial freedom. Visit iFern Palawan at SJD Building, San Pedro Highway, Barangay San Pedro, Puerto Princesa City. Call or text 0977-673-4929 or 0917-322-3787. Mga kababayan ko sa Southern Palawan, 2nd District, ako po si Engineer Nelson Gabayan, isang licensed geodetic engineer at nakatira sa Berong, Quezon, Palawan. Magmula 1995, nandito na ako sa Palawan bilang kontraktor ng Department of Agrarian Reform, DAR, Department of Environment and Natural Resources, DNR. Isusulong ko ang economic development, education, health, and sport. Unity above all, pagkakaisa sa lahat. Katutubo ka man, Muslim, Kristiyano o lumad, importante tayo ay magkakaisa tayong harapin ang lahat ng problema at sama-sama tayo sa lahat ng laban at hamon ng inaharap. Ako po ulit si Engineer Nelson Gabayan, kasama ang buong pwersa ng Team NM Gabayan at Serbisyong Palawenyo ay inialay ang aming buong lakas para sa ikaunlad ng ating lalawigan. Engineer Nelson Gabayan po, ang gabay sa kinabukasan. DYPR, Balita Tanghali. 20 minuto bago mag alas 12 ng tanghali sa ating mga balita, pagbubukas ng domestic tourism, malabo pa ngayon Desyembre 2. Ng balita, hatid ni Chris Barrientos. DYPR, Balita. Chris Barrientos. Lola. Susunod na buwan, ayon kay Palangka, pag-uusapan pa lamang nila ito sa susunod na pagpupulong ng City Interagency Task Force. Gayun din ang pagkukonsidera na magkaroon ng tourism bubble dito sa lungsod.
Magkagayon pa man, may mga bagay anyang dapat ikonsidera dito, lalo na kung gaano ba kahanda ang lungsod ng Puerto Princesa at kung gaano na rin karami ang mga fully vaccinated dito, lalo na ang mga nasa sektor ng turismo. Sinabi pa ng health official na depende rin ito sa magiging kahandaan ng komunidad at maging ng mga ospital dito sa lungsod. Matatanda itong mga nakarang buwan anya ay nagkaroon ng punuan sa mga ospital. Dahilan para hindi talaga kayanin ang mga nagpo-positibo sa COVID-19 virus dito sa Puerto Princesa na nasa severe to critical status. Ito ay mga bagay na dapat ikonsidera at dahilan kung bakit hindi pinapayagan makapagluwag kaagad ng mga restrictions na ipinatutupad dito sa lungsod na nasa ilalim pa rin ngayon ng General Community Quarantine. Chris Barrientos para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawanyo. DYPR Balita. Salamat, Chris Barrientos. Maasin na permanent bridge, balik construction na. Ang balita mula kay Romy Luzares. DYPR Balita. Balik na sa paggawa ang permanent bridge ng Maasin Brooks Point matapos ang napakatagal na pagkakahinto ng konstruksyon nito dahil sa una ay ang pagpasok ng pandemic. Ikalawa ang umano'y delay ng pagdating ng mga bakal na gagamitin sa tulay. Patuloy umano itong babantayan ng munisipyo at ni Boy Member Ryan Maminta hanggang sa matapos sa itinakdang pangako sa 3 linggo ng Disyembre ng kontraktora ng permanent bridge kung saan ngayong taon nga ay inaasahan na natatapusin ito sa huling linggo ng Disyembre at madadaan na naman sa huling linggo ng Enero 2022. Kung kaya tapos-tusan umano ang gagawing trabaho dito para matapos na ang problema sa pagdaan sa bahagi ng Maasin Bridge sa bayan ng Brooks Point. Samantalang maayos naman na nadadaanan ngayon ang detour ng Maasin River sa lahat ng sasakyan na mas maayos kumpara sa dating pagkakagawa. Bagamat hindi ito tatagal kapag may malakihang pagbaha pa rin ang mangyayari sa ilog ng Maasin Brooks Point, Palawan. Kaya ang kailangan ay ang pagpapatuloy ng construction ng permanent bridge para maalis na ang problema sa tulay. Wala naman dapat ikabahala sa nakatenggang mga bakal na halos kinakalawang na ang kulay dahil sa tinitreat naman ito ng kontraktor ng tulay kung kaya hindi ito magbabago ng tibay. Ang kailangan na lamang ngayon ay ang gagawing pagbubuhos ng tulay para tuluyang matapos at madaanan sa susunod na taon. Ang ginagawang pagbabantay na ito ay tulong na ginagawa ng DPWH ng munisipyo ng Sangguniang Panlalawigan gaya ng pangako sa kanila ng kontraktor na hindi nila titigilan ng pagtatrabaho araw at gabi para matapos na ang problemang tulay sa Maasin Brooks Point, Palawan. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawan. DYPR Balita. Maraming salamat, Romy Luzares. Pag-takeover ng gobyerno sa Paleco, kailangan pa ng executive order ayon sa NEA. Ang detalye ng balita, hatid ni Chris Barrientos. DYPR Balita. Kinumpirma ng National Electrification Administration na may initialang pag-uusap kaugnay sa pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte dito sa lungsod ng Puerto Princesa nitong nakarang linggo sa kanyang pagbisita na pagpapatake over ng gobyerno sa pamahala sa Palawan Electrica Cooperative. Pero ayon kay NEA Administrator Emmanuel Juanesa, sa kasalukuyan ay hindi pa naman naglalabas ang Pangulong Duterte na executive order na siya anyang kinakailangan para sundin ng NEA ang pag-take over sa Paleco. Sinabi pa ni Juanesa na kung siya ang tatanungin, mas mabubuti pa rin na ang Palawan Electric Cooperative o Paleco pa rin ang siyang hawak sa kooperatiba at hindi na muna i-take over pa ng pamahalaan. May mga ginagawa naman anya ang Paleco para ayusin ang mga problemang kinakaharap nito, lalo na sa palagiang kawalan ng daloy ng kuryente sa lungsod. Sinabi rin ni Juanesa na ang Paleco ay isa lamang
sa tinatawag na power family dito sa lungsod at lalawigan ng Palawan, at hindi naman lahat ng pagkakaroon ng pagkawala ng daloy ng kuryente ay dapat nasa paleko lamang isisi, dahil ito ay nasa distribution na aspect lamang anya, at hindi naman ito ang nasa generation o yung mga humahawak na mga independent power providers, at gayon na rin sa transmission na hawak naman ng National Power Corporation. Magkagayon pa man kung ano man anya magiging kautusan na ibaba sa kanila ng Pangulong Duterte kanilang susundin. Pero sa ngayon nga ay wala pa rin silang natatanggap na kopya ng executive order mula sa Malacanang. Chris Barrientos para sa DYPR, una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Maraming salamat, Chris Barrientos. Abangan ang ibang detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Kung pintura ang hanap, isa lang ang siguradong dapat niyong puntahan. Colors Paint Center. Sila lang naman ang exclusive distributor ng Rain or Shine Elastomeric Paint sa Palawan. Meron din silang mga construction materials tulad ng metal paint, automatic acrylic polyurethane paint, skin coat liquid, skin coat powder, steel fabrication and cement, wall coat products, enamel and latex paint. Lahat yan sa mura at abot kayang halaga dahil SRP ang presyo sa Colors Paint Center. Matatagpuan sa Unit D, DCRM Square, tabi lang ng Land Bank, along National Highway, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. For details, contact 0917-160-3610 and 0967-190-6241. Mahalaga ng iniinom nating tubig ay malinis at ligtas. Isang dekada na nagbibigay ng dekalidad, ligtas at best-tasting water gamit ang best at latest filtration, softening at disinfection process na certified at pumasa sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kaya saan ka pa? 5 Aces Water Refilling Station. Matatagpuan sa number 5 Bacoma Street, Barangay Milagrosa, Puerto Princesa. For delivery, contact 0939-916-6329 at 0928-471-8478. Maglilingkod sa inyo mula Lunes hanggang Sabado para sa malinis, dekalidad na tubig. Mag 5 Aces Water Refilling Station na. Owned and operated by Arnold Beaton. Nais mo ba ng extra income ngunit problemado ka sa pwesto at puhunan? Rikers Wholesale Clothing Palawan, ang negosyong swak para sa mga nais magnegosyo ngunit walang kakayanang mamuhunan ng malaki. Hindi mo rin poproblemahin ang delivery ng items mo dahil kami na ang bahala dito. Hassle-free business, di ba? Kung ikaw ay interesado, maaari kaming tawagan sa 0977-216-3066 o bisitahin ang aming Facebook page, Rikers Clothing Wholesaling Palawan Supplier. Ako po si Epitasio G. Ilao, nagnanais kayong paglingkuran. Narito ako upang tulungan at ibangon ang ating mga kababayan na nawalan ng hanap buhay itong pandemya. Sa pamamagitan ng pagbubukas muli ng turismo at iba pang pangkabuhayan, tutulungan din natin ang ating mga kabataan na siyang pag-asa ng bayan upang sila ay malayo sa maling landas at matutok sa mga palakasan. Mabigat ang pinagdadaanan nating lahat itong pandemya. Kung ibibigay niyo sa akin ang inyong buong suporta, hindi ko po kayo bibiguin. Buong puso kong yayakapin ang pananagutan ko sa inyo at ang pagiging isang tagapaglingkod. Ko po muli si Epitasio G. Ilao, nagnanais paglingkuran ang ating mahal na lungsod ng Puerto Princesa. Maraming salamat po. DYPR Balita Tanghali. Diyan na si Miss Nanette. Sa pagpapatuloy ng ating balita sa Baritang Kuyunon, sigon sa PSA, sobra rin sa 3 milyon na Pilipinos ang nakaresibe andang national ID. Ang Baritang Kuyunon, yatid ka natin ni Miss Nanette Pijap Kotrampe. DYPR Balita. Ang Philippine Statistics Authority o PSA yakapantaw doon 3.1 million nga Philippine Identification Card o National ID sa entirong Pilipinas daling October 31, 2021. Makunang PSA utang alubanda ang pagatili ang mga PhilID card sa masing palapad nga nagsasakapan ni ang Philippine Identification System Step 3 Registration Operations nga mamana kapanguna sa pagpalwa ang kaparehong PhilSys number ig ang PhilID card. Tugang pa ang PSA kay Banang Bangko Sentral ng Pilipinas ig ang Philippine Postal Corporation agapakitawi duga nga pasunayd maintra sa gapatikasugsanda sa pagproseso ang rehistrasyon ang mas matamapang mga Filipino. Ang PhilSys Mobile ID ay ang digital version ni ang PhilID nga gatingwa nga mapadali ang paggamit ang PhilSys bilang alternatibo sa regular nga ID lamang.
Ang PhilSys card number o PCN ay ang bersyon ni ang PSN nga kainprem sa sonan ang PhilID nga mamanang gagamitan sa mga pribado ig serbisyong panggobyerno. Impapangambay ang PSA ang mga karehistro ron nga tagon mariga ng sulat kung sa di nakabutangan ng PSN kung maresibihan da rin ang PhilID. Ang PSN ay ara kapareho ig minister nga hindi ipulam sa maski sino. Ang publiko impapadumdum dal nga hindi anda ibulan retrato ang PhilID igipaskin sa social media. Nanet pwede ako trampe para sa DYPR Balita ang sakonan sa tagipuso ni ang mga Palawenyo. DYPR Balita. Matamang salamat, Miss Nanette. Sa ibang balita, NDRRMO walang sagot kung magpapahiram o hindi ng cadaver search dog sa PDRRMO. Ang detalye ng balita, hatid ni Romy Luzares. DYPR Balita. Wala pa man ang tugon hanggang ngayon ang National Disaster Risk Reduction Management Office o NDRRMO sa request ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office na mapahiram sila ng cadaver search dog na magagamit sa mabilisang paghahanap sa tatlo pang nawawala na biktima ng Bagyong Maring sa bayan ng Nara. Ayon kay Provincial Information Officer Attorney Christian Cohamco, hindi nila alam kung bakit walang sagot hanggang sa ngayon ang NDRRMO gayong matagal na nilang ipinadala ang kahilingan kasama na rin ang request ng NDRRMO pero hanggang sa ngayon hindi nila alam kung bakit hindi ito nagpapadala ng katugunan sa kanilang request. Nag-remind na rin umano uli sila para ipaalala ang kanilang request at umaasa sila na sa ikalawang pagkakataon ay didingin sila at magpapadala ito ng sagot kung magpapahiram o hindi. Kaya naman hanggang ngayon hindi masabi ng provincial government kung kailangan o magpapahiram nga ba o hindi ang NDRRMO kaya nagbalik na lamang muna sila sa manong-manong search and retrieval operation na ginagawa ngayon sa loob ng 5 araw. Bagamat nagawa na nila ito ay uulitin pa umano nila baka sakali na makakita pa sila ng mga nawawala. Kapag nakahiram sila ng cadaver search dog ay pagpapatuloy nila ang paghanap sa mga nawawala at kung hindi naman ay posibleng itigil na ito o kaya naman ay pag-usapan kung ano pang magiging pwedeng hakbang na gagawin. Depende sa mapagkakasunduan ng NDRRMO, PDRRMO at iba pang mga ahensya ng pamahalaan na nagtulong-tulong sa paghahanap ng mga nawawala. Naniniwala kasi ang PDRRMO na malaking tulong ang cadaver search dog na magiging susi para agad makita ang mga nawawala na maaring hindi kayang makita ng mga tao. Romy Luzares para sa DYPR ang una sa DYPR Balita. Maraming salamat Romy Luzares. 3 lalaking sinita sa curfew na hulihan ng hinihinalang marijuana sa barangay Santa Monica. Ang detalye ng balita mula kay Chris Barrientos. Police Report. Chris Barrientos. Chris Barrientos para sa detalye ng... Arestado ang 3 kalalakihan matapos mahulihan ng isang plastic sachet na naglalaman ng hininalang pinatuyong dahon ng marijuana. Sa ulat mula sa City Anti-Crime Task Force, sinasabing nagpapatrolya ang isang grupo nito sa barangay Santa Monica para sa pagpapatupad ng curfew ng madaanan ang 3 kabataan na nakatambay sa tabi ng kalsada. Hinapan ng ID ang mga ito at ng kapkapan at i-check ang kanilang mga gamit ay doon na nakita ang hininalang pinatuyong dahon ng marijuana, lighter, cellphone at pera dahilan para tuluyang arestuhin ng 3 na nakilala sa mga pangalang Mark, Kenneth at isang Eric na minor de edad. Agad namang i-turn over sa PNP Station 2 ang 3 para sa kaukulang investigasyon at disposisyon. Chris Barrientos para sa DYPR ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Maraming salamat Chris Barrientos. Abangan ang ibang detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Pawn Shop, Palawan Express Pera Padala. Boy, matuta sa Palawan. Magprinda ako. Sure, Ma. Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Paspas. Walay hassle. Ipalawan mo na. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
I love you. Mi amor. Jitem. Ti amo. Sarayo. Ashitiro. No matter how you say it with love. Express your love. Express it with Recuerdo Gift Surprise Delivery from flowers, bouquets, chocolates, and more. Located at Calle Ana Lanzana Subdivision, Libis Road, San Pedro, Puerto Princesa City. Recuerdo Gift Surprise Delivery, owned and managed by Mariel K. Gabo Orlido. Recuerdo Gift Surprise Delivery. Visit their website at www.surprisegift.ph or their Facebook page, Recuerdo Gift Surprise Delivery. You may also call it text at 0966-932-4602. Recuerdo Gift Surprise Delivery. Let them feel your love. DYPR Balita Tanghali. Sports Balita. Sa ating balitang sports, humabol at nagkaroon ng medalya ang isa pang taekwondo player na taga Puerto Princesa sa international at virtual competition na World Taekwondo Culture Expo na sinalihan ng halos 100 atleta sa buong mundo. Una nang nainanunsyo ang pagkapanalo ng gintong medalya ni Sean Viking Yebes at silver medal kay Raven Vinegas para sa POMSEI competition, habang sa pinakabagong ranking na nilabas ng mga organizer ay nagkamit na ng silver medal ang isa pang nilang kasabayang sumali, si Galil Villafuerte na nag-second place para sa speed kicking o relay round kick. Ayon sa coach nila Villafuerte na si Brian Aquino ng Seven Stallions Taekwondo Gym, ito ang kauna-unahang international competition na sinalihan ni Villafuerte. Estudyante sa Palawan National School ang 15-year-old na Taekwondo silver medalist at tubong barangay Bangkaw-Bangkaw dito sa Puerto Princesa. Congratulations po sa inyo! DYPR Balita. At sa showbiz balita, singer na si Mike Perez magsasagawa ng online birthday concert ngayong Nobyembre. Ang showbiz balita hatid ng Showbiz Insider Joel Contribida. Showbiz Balita. Birthday month na ng first The Voice finalist from Palawan, acoustic singer at recording artist na si Mike Perez. Isang online birthday basking special ang isasagawa nito sa darating na November 17 bilang salubong sa kanyang birthday sa November 18. Sa post ng singer, sinabi nitong samahan siya nating tumanda at makipagdiwang sa kanyang birthday special na mapapanood online via his Mike Perez Facebook page. Si Mike ay nakilala bilang grand finalist sa kauna-unahang The Voice at nasa Team Bamboo siya noong 2013 at fourth-year turner siya nung kanyang audition. Nakapag-release na rin siya ng album under MCA Music. Ngayong taon ay sinimulan na rin niya ang kanyang Mike Perez YouTube channel. Sa 9 ng gabi sa November 17 magaganap ang birthday concert ni Mike na pwedeng magpadala ng regalo via through GCash at pwede ring mag-request ng mga kanta. Joel Contribida para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Balitang Good Vibes. At ngayon naman po para sa ating Balitang Good Vibes. Tuwing November 11 o ngayong araw ay pinagdiriwan natin ang araw ng Puerto Princesa Underground River. Ito ay sa bisa ng isang kautusan ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Ang pagkadeklara dito ay dahil sa Resolution 9294-20103 na inihain ni Konsehal Matthew Mendoza na humiling sa dating Pangulong Aquino na ideklara ang November 11 bilang Puerto Princesa Underground River Day. Ito ay bilang pagbigay-pugay sa mga karangalang pinagkaloob nito sa bansa at sa lungsod ng Puerto Princesa tulad ng pagiging UNESCO Heritage Site at New 7 Wonders of Nature. Ang nasabing resolution ay na-file sa Sangguniang Panglusod noong December 2, 2013. Makalipas ang ilang taon matapos maaprubahan sa bisa ng Proclamation No. 816, ay na-enhance ito ng city government sa pamamagitan ni incumbent Mayor Lucilo Bayron, private sector at ng Puerto Princesa Underground River Partners Foundation at naging Subarao Biodiversity Festival. Iba't ibang contest ng
Biodiversity Conference at Parade ang isinasagawa para i-celebrate ang November 11. Isang bonggang selebrasyon para gunitain ang ilog, dagat at taraw na dati rating kilala bilang St. Paul Subterranean River. Ang unang Subarao Festival ay naganap noong 2018. Dahil marami pang bawal, ay nagawa pa ring ipagpatuloy ang pagdiriwang ng Subarao Festival ngayong araw. Sinimulan ito ng isang banal na misa kaninang umaga sa Sitio Sabang ng Barangay Kabayugan na sinundan ng sabay-sabayang paglinis ng baybayin at karagatan, kasama ang mga opisyal ng Puerto Princesa Underground River at ng mga residente ng Sabang. Dito naman sa lungsod ay nakiisa ang dalawang malalaking mall para gunitain ito. May pa-live concert si NCCC at may mga promo at discount sale din nakasama, habang sari-saring trade fair at Subarao deals ang nilunsad ni SM City Puerto Princesa na magsisimula ngayong araw at tatagal hanggang matapos ang Nobyembre. DYPR Balita. Sa mga ligaglimog ko yun, amos madal kita ko yun, ituturo ka natin ni Ryan Ibanez. Amos, madal kita ikuyunon. Mayad nga daw kaninong tanan mga tangay, bug titinaig magurang-gurang. Ako ang inong tangay nga si Ryan Ibanez, ang inong katabid sa itong pagadali lingwaing ko yun, ang opisyal nga lingway iyang probinsyang Palawan. Sa adlaw nga dyan, bisarang ko yun nga tangadalan, mamanang banbanen. Ang banbanen, isarang madalit nga sapat, nga may malabog nga lawas, ig matamang siki. Sa Tagalog, ang banbanen ay alupihan. In English, banbanen means centipede. Sa muro ta pwedeng gamitin sa atong tultulanan ang bisarang banbanen. Tula dya. Aroy, kababagabayan ng siki, ay kagat muruyang banbanen. Mga tangay, kadangag-tagag manta, gamit ng tatang lingwain ko yun. Jay nung tangay Ryan Ibanez, mayad nga adlaw kaninong tanan, amdi. Amos, madal kita ikuyunon. DYPR Balita. Happy PPUR Day sa lahat ng mga taga Puerto Princesa. At magandang tanghali kay Melvin at kay Ayan, at kay Fab yan. Melvin at Fab, magandang tanghali sa inyo. Sharon Roldan at kay Rostan Andea Capia at sa lahat ng mga nanonood pa sa via live stream at nakikinig sa kanilang mga tahanan. Yan ang pangkabuuan ng mga balitang aming nakalap ngayong Huwebes ng tanghali. Maraming salamat sa pagsubaybay. Ako po si Ruth Rodriguez. Magandang tanghali. Happy birthday po pala kay Belinda Thomas. Maligayang kaarawan po sa inyo. At ang ating Christmas countdown ay 44 days. 44 na araw na lang po, araw na ng Pasko. Ako si Nico Mendoza Tan at yan ang DYPR Balita sa tanghali. Inyong napakinggan ang DYPR Balita. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. Hanggang bukas, dito sa DWIZ 94.3 Palawan.